Ano naman po naging aktibidad o kampanya sa Senadora Miriam Defensor Santiago kahapon. Samantala nabalot ng tensyon ang demolisyon sa Barangay Culiat sa Quezon City, nagmatigas kasi ang demolition team na ituloy pa rin ang paggiba sa mga bahay kahit may namagitang kongresista. Mula sa Quezon City, may ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Dati natigil nga yung demolisyon sa Purok 2, Garden, may Pag-asa, Luzon Avenue, Barangay Culiat, Quezon City, nang biglang dumating si Quezon City Representative Kit Belmonte at pinatigil ito. Pinatigil ni Belmonte yung demolition kaya nag-stand down yung demolition team at lumabas din mula sa area ang mga SWAT na nagsilbing security ng team. Pero ayon kay Sheriff Benito Reyes, illegal ang ginawa ni Belmonte na nagsisigaw at pinatigil yung ongoing demolition. Pwede nga raw nilang arestuhin si Belmonte pero bilang paggalang na rin sa kanyang posisyon ay hindi nila ito ginagawa. Ayon kay Sheriff Reyes, may court order mula sa Quezon City RTC Branch 98 at tanging temporary restraining order lang ang makakapigil nito. Kaya umatras lang yung demolition team pero itutuloy pa rin daw yan. Kaya nga panakan na may tensyon dahil gusto ni Sheriff Reyes na ituloy yung demolition. Kaya yung mga pulis nakabantay pa rin at naghahanap ng paraan yung demolition team na ituloy yung naudlot nga na demolition. Ang pakiusap kasi ni Belmonte, bigyan pa ng konting panahon para makahanap ng relokasyon para sa mga apektadong residente. Kaso lang, wala pang relokasyon hanggang sa ngayon. Ang isang lola nga na balak na lang daw manirahan muna sa pedestrian overpass kung talagang maituloy na itong demolition na ito rin yung pakiusap ni Belmonte. Sana raw hintayin na nga yung relokasyon that the Quezon City Hall will provide. Kaninang madaling araw, pinagdadampot na yung nasa 20 kalalakihan na taga rito. Suspetsya ng ilang mga residente, paghahanda daw yun sa isasagawang demolisyon. Yung mga pinagdadampot na kalalakihan, dinala sa Station 3, pinastandby doon pero hindi kinasuhan. Kinuha lang daw yung kanilang pangalan. Kaya yung iba, isa-isa na lang lumabas, hindi naman daw sila pinigilan at bumalik dito sa may Luzon Avenue dahil nag-aalala na rin para sa kanilang pamilya. Rafi? Maki, doon lang sa mga kalalakiang dinampot, ano daw yung rason para sila ay damputin at hindi ba po pwede bang i-charge yung mga dumampot sa kanila gayong wala naman palang isinampang kaso laban sa kanila? Alam mo, wala pa akong nakakausap na taga-PNP Pero wala naman daw, yun nga yung tinatanong ko, bakit? Ba't ka dinampot? Wala naman daw binigay na dahilan. In fact, yung isang ang nakausap ko, nakaupo lamang doon sa bangketa nung dumating yung mga pulis na mga bandang alauna ng madaling araw. Tapos wala, talagang kinuha sila, they were rounded up, pero wala namang kaso, dinala lang sila sa police station. Kaya nga ang sinasabi, nung mga taga ron, ang suspetsya nila, they were softening it para dun sa impending na demolition, Rafi. At Maki, dun sa relocation, hindi ba isa sa mga requirements bago mag-demolish ay at least meron ng lilipatan yung mga residenteng maapektuhan na Maki? Hindi ako masyadong dun sa legalities nito, Rafi. Kasi this is parang privately owned land na around 2,000 square meters. Nakaano na to sa korte. At ang sinasabi kasi, ang pagkaka-explain sa akin nung sheriff kanina, hinihintay rin lang naman nila yung Quezon City Hall and the plaintiff na mag-provide ng relocation yung Quezon City Hall. Pero dahil hanggang sa ngayon wala pa, ay kinasa na itong relokasyon. March 28 pa actually yung yung deadline na ibinigay ng Quezon City RTC Branch 28. Tapos yung ganong katagal na palugit pero hanggang sa ngayon wala pang relokasyon, talagang kaya pinatuloy nung nagmamay-ari nitong pribadong lupa. Ngayon, ang sinasabi ngayon nitong si Congressman Belmonte, pinapaklasify daw nila kasi itong danger zone. So kung may pa-classify siyang danger zone, magkakaroon din ng pagkakataon, magkaroon ng relokasyon yung mga nakatira dyan. Pero ang malinaw, Maki, ilang pamilya yung magtitis ngayon sa initan, gayong nagiba na yung kanilang mga bahay. Oo, Rafi. Actually, yun yung mahirap doon. Yung at least yung mga nakausap natin, talagang walang malilipatan. Katulad nga nung lola na nabanggit ko kanina, ang balak na lang niyang tirhan, kung sakaling matuloy, tuloy-tuloy na yung demolition. Sa ngayon wala pa kasi, hindi pa matuloy-tuloy Ang balak talaga niya, doon na lamang sa kalsada titira dahil wala kasi talagang malilipatan. Pagkatapos nitong sobrang init na to, di ba, ang kasunod na niyan, sobrang ulan naman, Rafi.
Okay, maraming salamat, Maki Pulido.